Nagpatupad kasi ang mga residente ng pagbabaklasin na ang kanilang bahay. 9 na tao ang dinampot ng mga pulis dahil naman sa pagsisimula ng gulo. 23 naman ang naitalang nasaktan. Mula sa lungsod ng Quezon nakatutok. Patuhan na hatakan at sakitan, dyan nauwi nga ang demolisyon dito sa kahabaan ng Agham Road, Quezon City, kung saan siyam nga ang naaresto dahil umano sa pagpapasimula ng gulo. Ang mga rainis patang ng babato, isa-isang pinagdadampot. May pagkakataong umaabot pa sa sakitan. Kahit ang mga nasa loob ng bahay na namataang ng bato, pwersahang hinugot. Wala pong masama sa demolisyon. Sana inaayos lang nila at hindi nila sinasaktan yung mga tao. Walang laban. Ito pa rin tayo up to now. Kita mo na maggalaw ng pulis. Kanina po may mga insidente po kami. Kasi siyempre binabato yung pulis. Supposed taon pa raw naabisuhan ng City Hall ang mga residente ng Sitio San Roque. Quezon Avenue to North Avenue. Almost ano yan 1 kilometer. Mike, hanggang diyan. Maraming salamat, June Veneracio. Sa gitna ng gulong iyan sa demolasyon sa Agham Road sa Quezon City, isang sanggol na 2 buwang gulang ay tinakbo sa ospital. Bote! Nakunan ang pagtakbo ng isang nanay. Bit-bit ang 2 buwang sanggol na nakalanghap daw ng tear gas. Nagagas po ng tear gas. Kaya po yung nakalanghap po ng tear gas, nangingitim, parang kasi nakalanghap nga po. Nagkaroon po ng mga... Sa ospital ang sanggol na kinilalang si Baby Zyril. Kalaunay pinauwi rin. Anang bato habang nagpapadlock ng pedicab. Hinuli naman ng pulis ang ilang lalaking ng bato umano. Load sa mga batas, pero ang mga batas na ito, sila rin ang sumusuway kung sino ang nagpapatupad. Sa iba naman balita, bintang ng tangkang panggagahasa na sinagot naman ang bintang ng pangingikil. Ganyan ang labanan ngayon ng kampo ni Bong Navarro at Denise Cornejo. Si Cornejo, iginigit na tinangka siyang halayan ng ato noong nakaraang Miyerkules. At po namin pinangalanan si Cornejo sa mga naunang report ng GMA News dahil ang kaso po ay tangkang panggagahasa. Yun po yung reklamo. Pero ngayon, personal siyang lumantad sa GMA News. Paluod na nagpa-interview kanina sa GMA News si Denise Cornejo, ang babaeng nagreklamo ng attempted rape sa aktor na si Bong Navarro. Iginiit ni Denise, walang katotohanan ng mga paratang laban sa kanya ni Bong. Siya umiyak, hingi ng simpatya ng maraming tao para maawa sa akin. At inosente, ako yun, wala nang iba. Ang turing niya sa aktor. Ilang beses daw siyang niyayaya ni Bong na lumabas pero hindi raw siya pumapayag. Noong January 17, nagdesisyon raw siyang kitain na ang aktor. Sa pero wala po nangyari. Pumunta po siya dahil kaibigan ko po siya, pinayagan ko po siya. Tapos nag-usap kami, kwentuhan, at alam niya at alam ko na may papunta rin po akong kaibigan na pupunta dun sa... Hahati dito ng pagkain sa condo unit ng dalaga. Pumayag si Denise dahil alam niyang parating na rin ang mga kaibigan niyang sina Bernice at Cedric Lee. May lakad raw kasi sila nung gabing iyon. Nang companionship, parang di ba po, komedyante, parang makulit lang. So ako naman po, dahil parang tato kong kapatid sa kanya, parang kuya. So yung ayun po, yung parang nahawak-hawakan ako sa buhok. Kapwa pinirmahan ni na Denise at Bong, sinabunutan daw ni Bong si Denise at pilit raw na hinubad ang shorts ng dalaga. Pero nanlaban ito. Inigad po yung pants niya. Tapos yun, inubad niya po yung pants tapos pinipilit niya po. Hindi natuloy ang tangkang panggagahasa dahil dumating ang mga kaibigan niyang sina Cedric Lee na aktuhan nila ang ginagawang panghaharas. So may mga pulis naman po doon. So yun po, hindi ko naman po alam yung mga sex pills or yung mga tablet. Hindi ko rin nga po alam yun eh. Saan nila nakuha yun? Sa bulsa po niya. Naman po namin kung maset up po yung ganun. Tsaka kung maset up po namin yun, alam ko pong, ba't napaka-influensya niyang tao eh. Kakalat at kalat din yan. Sino bang sinira namin? Pangalan namin, reputasyon namin. Bakit kumaklolo?
ba't di niya ginawa yun? Wala rin daw silang balak na manghuthot ng pera. Katunayan ng tawad at nakiusap na wag nang ilabas sa publiko ang pangyayari alang-alang sa kanyang pamilya at sa kanyang career. Pinatawad ko po siya, binigyan ko siya ng pagkakataon, magbago po. Pero nagbago. Magpa-file ka na ba ng kaso laban sa kanya? Opo, magka-file po ako ng case dahil unang-una pinangalanan po ako na nalaman ko lang po sa mga kaibigan ko at na may history din. If you want justice, I will give you the real justice. Nilinaw rin ni Denise na wala siyang kinalaman kay GMA Network Chairman and CEO Felipe L. Gozon na nakitang may litrato sa kanyang Instagram account. Guys, that Attorney Gozon na nalagay po yung pangalan niyo dito. Itinanggi naman ng abogado ni Vong Navarro na may nakuwang sex pills mula sa aktor. Taliwas yan sa paratang naman ni Denise Corneo. Ang sabi naman ng Southern Police District, wala silang nakuwang sex pills kay Navarro. Pahayag ang GMA Network kaugnay ng insidente kay Vong Navarro. Nais linawin ng network na hindi kaano-ano ni GMA Chairman and CEO Attorney Felipe L. Gozon. Ang Department of Justice iimbestigahan na raw ang nangyari sa pagitan ni Vong Navarro at Denise Cornejo. Mismong si Justice Secretary Laila De Lima ang nakipagpulong kaninang hapon sa kampo ng actor-host na si Vong Navarro para hilingin na mabilis na maimbestigahan. Dapat gawin is i-process yung scene of the incident and then i-cordon nila and then i-process nila. Tingnan nila kung na-preserve pa yung area. That there was a medical examination on Mr. Vong Navarro. My understanding is that his medical examination was conducted in St. Luke's, not in Taguig. Worth investigating because we have two different versions. And kailangan hustisya rin ay makuha. Nakaharap dito sa NBI sina Cedric Lee at Denise Cornejo pero nagpasabi raw ang mga ito na hindi sila makakapunta. Mike? Sa Binondo. Maraming salamat, Lia Manya.